sa ating mga pananampalataya. So, salamat sa ating Panginoon Diyos. So, tayo po nga doon ay umuha, tayo po manalangin. Ama, Diyos na dakila, aming kapong binuburi sa umaga nito. Salamat po Diyos, mga awit na nilagay po sa aming puso, aming isipan, para sa pagsamba, pagpupuri sa ilang. Thank you so much, dear God. Sa pagkataon ito, kami po muli ay tutunghay sa pakikinig ng mga salita na namin. Gamitin mo, Lord, ang iyong mababang lingkod sa pagdala ng mga salita sa pangangaral para maihay po ang nais mo at ang kalooban mo. Tago mo siya, Panginoon, wala mong masilayan, bigyan mo namin siya sa karunungan. Mumula sa iyo, higit sa lahat ng paglalangis para maging mabisa, Panginoon, ang mga salita sa aming pagtanggap. Bunga ito, patuloy po kami lumako. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Bawat isa rito pagpalain po ang aming sama na dalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We're now on our second topic regarding our subject or theme, the Church of God. So punta tayo sa first church in the book of Revelation. Reading the book of Revelation, chapter 2, verse 1 to 7. Up to 7, mga kapatid, basahin natin. To the angel of the church of Jesus write, this thing says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you know that tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. So yung pinaka-topic na natin, mga kapatid. Remember therefore from whence you have fallen, repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give it from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. So, purihin ng Lord, mga kapatid, sa pagkakabasa ng kanyang salitang banal. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations, peace be with you. Ayan. Sige po, makakaupo na po kayo. Kailangan po natin ng kapayapaan. Gaya niyan, medyo magulo na po natin. Medyo mabigat ang mga pangyayari. Habang meron tayong mga problema sa ating pong gobyerno, may sumabay pa pong mabigat. Pero mo, first day of school, talagang matindi dinanas ng ilang bahagi po sa Mindanao. Could you imagine that earthquake, 7.8, so sa ibang bahagi, 6.9, 7.2, iba-iba, pero mabigat mga kapatid sa Sarangani, 7.8. So yung patay, ang dami na po. Mga infrastructure, mga buildings, dami na pong nasira at medyo mahirap. So sabi ko nga dun sa mga estudyante, nag-first day kami, mapalad pa rin tayo. Bakit kanya? Kasi isipin ninyo kung dito sa Maynila, tumama yung lindol na yan, ilang kayang eskwelahan ang magigiba. Pero nyo, SM, matibay na po yun. SM na po yun eh. Pero nadali. So, imagine natin kung gaano kabigat na yung mga nangyayari. Wala na po talagang safe place, safe zone, di ba lang mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. So, dapat tayo po ay nagsusumiksik lagi, especially yung mga ganitong panahon. Di natin alam. Anytime talaga mga kapatid, pwede nang bumalik ang Lord. Anytime pwede mag-earthquake sa atin.
saan kaya tayo pupulutin? So, ito po yung mabigat na tanong sa aking paglilingkod ngayon sa Lord. Sa ating paglilingkod ngayon sa Lord, kung dumating kaya ang Panginoon o dumating ang mabigat na trahedya sa atin pong buhay, ano kaya yung ating kalagayan? Ano kaya yung maaabutan ng Lord? Kaya tayo, magpakatiyak na po tayo sa atin pong mga kaligtasan. Naintindihan niyo po? So, report ko rin din po sa inyo, siguro 2 days ago, nagkaroon po ng camp yung mga kabataan. So, maraming pumunta mga kapatid. Kaya lang yung iba mukhang tulog pa, hindi pa nakakagising. So, maraming nagpunta sa atin. Sabi ko, bumalik kayo pag Sunday. Yung iba nakabalik, yung iba baka tulog pa hanggang ngayon. Pero nakakatuwa dahil siguro kulang-kulang 100 po sila. Nagkaroon po ng revival service. Makikita nyo naman po sa page natin, CLM PI, kung kayo po yung naka-follow. Check nyo po yung mga activities. Napakaganda po mga kapatid. At meron po silang mga target. In fact, may nakaplano na next year. Tapos lilipat na sa ibang venue. Yun nga po, dahil baka next year, tayo po ay magkaroon na ng family camp naman. Doon tayo sa La Union. I-scout na lang namin yung lugar. Medyo maganda daw yung lugar, mga kapatid. So ngayon pa lang, mag-ipon na kayo, mga kapatid, dahil medyo adventurous daw yung ating gagawin. At maganda po yung place. So, with that, I hope na yung ating mga isipan ay na-connect na po natin. Ito po yung ating pamagat, returning to our first love. Returning to our first love. Actually, yung nakikita nyo pong picture dyan, mga kapatid, ay lugar po yan sa Ephesus. At sabi nila, marahil dyan o ilan sa mga parte dyan, dyan po naitayo yung church mismo ng Ephesus. So, hindi man tiyak kung saan yung eksakto, but unfortunately, mga kapatid, wala na po yun at mga ruins na lang po yun nandyan. Mga remains na lang yun nandyan. But imagine na dito isa nag-start ang mga sinaunang iglesia. So, give you the background of the story. But before that, tumbukin muna natin kung ano po yung pinaka-tema ng ating pong pag-uusapan. Lagi matubal. Ito po yung pinakalaman niya. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So sabi nila, nandyan sa parting yan, mga kapatid. Now, sa tema po natin ngayon, the Bible is encouraging us from this book that we have to return dun po sa ating unang pag-ibig, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Actually, yan yung pinaka-main theme sa first church, leaving their first love. Now, sa background po ng Revelation, ito po yung sinulat ni St. John. Si St. John, mga kapatid, ito po yung sinasabi ko po sa inyong apostol, na siya po yung huling apostol na namatay. Siguro noong mga 96 or 98 AD. So AD, ito pong yung kanilang emperor, si Emperor Nero, ay niluto po yan sa mantika. Yung iba kasi sinusunog para gawing ilaw. Tapos yung ibang Christian, mga kapatid, kinakadena po yun. Tapos meron silang alam mo yun, parang iniikot, ibababa ka, lulutuin ka, mainit po yung mantika. So si John po yung isa sa mga niluto. Kaya lang, hindi po siya namatay. Medyo makunat siguro yung balat nito ni John, kaya hindi siya namatay. So, pag-angat, buhay pa rin. Actually, nagulat po dyan sila Emperor Nero according po sa history, na gusto nilang lutuin, gusto nilang prituhin, eto si John, pero hindi po siya namatay. Biruin niyo po, mga kapatid, doon pa lang mag-iisip ka na merong kakaiba sa mga apostles. Bakit? Kasi po hindi pa tapos ang Diyos sa kanya at meron pa siyang gagawin. So ang ginawa po nila, mga kapatid, ay pinatapon po siya sa isla ng Patmos. Yung isla po ng Patmos, open space po yun, at marami pong mga kriminal doon po, mga kinukulong. Parang iwahig sa atin eh.
So, yung Isle of Patmos, pag titingnan nyo po sa mapa, ang opposite side po nun, di may dagat, opposite side, dyan po matatagpuan o makikita yung alin po, yung mga seven churches. Yan po ngayon ay nasa Turkey o modern Turkey. So pag iikuti mo yan, pag ganun po yan eh. Yung Ephesus sa baba, iikot yung pataas. Ganun katindi. So bakit? Kasi ito po yung isa pang gusto ng Lord na magawa po ni Saint John. Second, mga kapatid, according to the history, ito pong si Saint John, namatay na lang daw po sa katandaan. Actually, umabot yan ng mga 118 to 120 kung di daw sila nagkakamali. Matanda siya eh. Sorry, 120 AD pala mga kapatid. Inabot niya yung ganong panahon. So nagkaroon pa siya ng more than 20 years or more or less 20 years to ministry. Itong taong ito, ginamit pa rin po siya ng Lord. So imagine ninyo na kahit na mabigat yung nangyari po sa kanya, niluto na siya, inapon doon sa kulungan, siya pa rin po'y nagpapatuloy sa kanyang ministeryo. Another thing, dahil nga massive ang persecution po doon ng Roman Empire, eto sa New Testament ay makikita nyo po na yung first century church, yung early church, hindi po biro yung kanilang pinagdadaanan. Hindi sila yung tipong ganyan tayo, nakaupo, naka-aircon, merong mga sasakyan, yung iba nakamotor, yung iba namamasahe. Ibig sabihin, hindi sila convenient. Hindi sila yung tipong gigising na lang, pupunta ng church. No. Kahit po ang pagtulog nila ay pinapangambahan dahil anytime, pwede po silang patayin, pwede silang kunin. Wala pong katiyakan ang buhay po nila, mga kapatid. The next thing, ito pong church ng Ephesus, ang nagpastor po dito si Timothy. Siya yung iniwan po dyan, yung batang pastor. Kaya kayong mga kabataan, huwag niyo sabihin, hindi, bata pa ako. Saka na ako maglilingkod. Yung matatanda, yan naman ang sabi, matanda na ako. Bigay mo na lang sa mga bata yung pagmi-ministry. So, hindi po ganon. Ano man yung edad mo, meron ka pong lugar sa iglesia, mga kapatid. Nakukuha niyo po? Tapos, ito pong ministry na associated po kay John the Divine, ay makikita niyo po na hindi po biro yung kanyang Ephesus na sinulatan, yung pinagpastoran ni Timothy. Dahil very commercialized po yung syudad na yon, at itong syudad na ito, mga kapatid, ay sentro po siya ng mga pagan worship. Isa po dyan sa mga wino-worship po nila, si Artemis. Si Artemis yan yung counterpart po na tinatawag na Diana. So, goddess of beauty po yun, mga kapatid. So, sa church, tuloy-tuloy po dyan ang alin? Tatlong bagay. Yung paganism, yung pagano, tapos yung mga false teachers. Marami pong mga preachers, teachers po doon na nagtuturo, pero lahat po yun ay mga huwad. And then, the massive persecution. Now, despite of this tinatawag na mga persecution o mga false teachers, kailangan mapanatili ng mga Christians during their time yung kanila pong doktrina o yung sound doctrine na tinatawag. Hindi pwedeng pag may pagsubok o kaya mabigat ang labanan, ay bibitaw ka sa yung mga pananampalataya. Pangalawa, yung kanilang faithful labor sa ating Panginoon. Na kahit na ganong kabigat yung dinadanas po nila, still, they serve God with faithfulness. So kaya sa kanila, when we compare yung ating dinadanas, sa atin ulan-ulan lang eh. Lamig lang ng panahon, init lang ng panahon, nalilikot yung ating pananampalataya. Unlike with these people, mga kapatid, buhay talaga ang usapin. So they were facing these troubles, but then they need to be faithful with their labors, especially with their ministry. And then, not just with that, sila po'y exposed sa tinatawag na spiritual danger. Bakit kanya, mga kapatid? Kasi dahil ang lugar ay sagana, maganda, pwedeng yun ang maging dahilan din nila na maka-attract sa kanila yun, mga kapatid. Halimbawa, nakikita nilang very commercialized, maayos, yung hatak doon na, uy,
okay naman. Yung matwist ang mindset nila at malagay sila sa alanganin na makita nila na ang kanilang mga pagtamasa ng pagpapala ay galing pa sa Diyos kung ito na pala'y nagpapahiwalay ng kanilang pananampalataya. So yan yung isang danger, mga kapatid. In fact, hindi lang po yan sa kanila nangyari, sa atin nangyayari po yun. Bakit? Kasi may mga pagpapala na akala natin minsan galing sa Diyos, yung pala mga bait po to ng kaaway o pantrap ng kaaway po sa atin. Okay? So napakadami po nilang dinadanas. Hindi po biro po yon. But here's the promise of the Lord Jesus Christ. So kahit ano yung pinagdadaanan nila, sinabi ng Lord, sumulat ka sa kanila. Sulatan mo sila at ipaalala mo na ang una, at diba, na ang una, ang Panginoon ay kasama nila sa kanilang paglalakbay. Naintindihan niyo po? Buhay pa kayo? That Christ walks among His people, His churches. So despite of these different troubles, persecution, lahat ng kanilang dinadanas na hindi maganda, sabing ganon, kasama mo ako, kasama ko kayo. So the same application din po yun sa atin. Alam nyo mga kapatid, kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Tama? Kanya-kanya tayong pagsubok. Ang ilan nakikipagbaka sa karamdaman, ang iba mga kapatid sa pinansyal, ang iba sa itsura, di ba? Kasi iba talagang okay na yung mukha, pinapaganda pa, pinapapogi dahil hindi siya kontento. Yung iba naman mga kapatid, not just financial, physical, iba naman material. Yung iba naman mga kapatid, relationship. So, lahat ng ito ay pwedeng nangyayari sa atin. But at the end of the day, sa unang topic po natin o sa unang lesson po natin, tandaan nyo lagi, kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya huwag kang malulungkot, huwag kang matatakot. Okay, ano sabi niya? These things says He who holds the 7 stars in His right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. So when you go back doon po sa chapter 1 ng Book of Revelation, may tinatawag po doon ng mga 7 stars, 7 lampstands. Sabi dito, siya yung may hawak na 7 stars. So may mga interpretation po yan mga kapatid. Pero doon na lang tayo sa dulo. Siya yung humahawak ng alin? 7 stars in His right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Yung 7 golden lampstand, ito daw po yung mga leaders, ito yung mga mananampalataya sa mga iglesia. Kung ano man yung dinadanas nila, sinasabi ng Lord sa kanila, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo bibitawan, kasama niyo ako. Alam niyo po sa buhay na ito, mga kapatid, isa sa dapat po nating maintindihan, na kahit po nasa panganib tayo, pagkasama mo ang Diyos, huwag kang mag-aalala. Bakit? Kasi kahit ikay nasa ligtas, kung wala naman ang Diyos, yun yung nakakatakot. Naintindihan niyo po? Pag wala ang Diyos, yan yung pinakadelikadong bagay sa buhay natin. When we go back, doon po kay Shadrach, kay Meshach, tsaka kay Abednego. When Nebuchadnezzar, mga kapatid, sinabi, tumugtog ang saltero, tumugtog ang plauta, lahat kayo ay uyukod. So, nung tumugtog ng mga yon, sumamba lahat ng tao, liban sa 3. So nakita po sila at sinabing, bakit hindi kayo lumuluhod? Ba't di kayo yumuyukod at sumasamba? Sabi nung 3, hindi kami sasamba dyan sa ginawang Diyos-Diyosan na yan. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, alam nyo bang may kakayanan akong itapon kayo doon sa pugon na iyon? Meron kasing malaking pugon doon na 7 doble yung kayang init sa isang regular na init. So sabing ganun nung 3, okay lang, walang problema, itapon mo kami. Bakit? Kasi hindi kami pababayaan ng Diyos. Yun yung kanilang mindset. Sabing ganon, kasama namin ang Diyos. Pero sabi nung pangalawa, mga kapatid, kahit pa, hayaan kami ng Panginoon, o kaya mamatay kami doon sa pugon na yan, masunog kami sa pugon na yan. Imagine hindi pa rin kami sasamba, hindi pa rin kami yuyuko sa ginawa niyong Diyos-Diyosan. And here it comes, yung kanyang galit ni Nebuchadnezzar. Itinapon, mga kapatid, yung 3, pero nagulat po siya, yung 3 tinapon naging 4.
Si Nebuchadnezzar, ang sabi niya po, di ba 3 lang yung ating tinapon, ba't ngayon parang 4 na? At yung isa na nakikita ko, parang anak ng tao. He was seeing the manifestation of the Lord Jesus Christ doon sa 3 na hindi bumitaw sa kanilang pananampalataya. Church, tandaan po ninyo, hindi porket mahirap ang pinagdadaanan mo, hindi mo nakasama ang Diyos. No, it's not. Mas lalo kang tumindig sa napakatinding dinadanas mo na mga bigat at pasakit, sa mga bigat at mga problema ng buhay na ito, ng mga pagsubok na ito, mas lalo kang tumindig sa iyong pananampalataya at dyan mo mararanasan kasama mo ang ating Panginoong Diyos na buhay. Church is not absent from His church. The Lord Jesus Christ is not absent from His church. See? Madalas tayo pa nga ang absent eh. Bago pa tayo nandito na ang Lord. Kaya pag pumunta ka dito, tinitiyak ng Lord, mararanasan mo siya. Kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Alam niya kung ano lahat ng ating pinagdadaanan. Lahat ng uri ng ating pong pagsiservisyo sa ating Panginoon. Kahit na ano pa yung laman ng ating mga puso, ano pa yung mga kondisyon ng ating mga puso, tatandaan nyo lagi mga kapatid, na ikaw ay mananampalataya, kasama mo ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi mo lang kasama mga kapatid, sinasamahan ka sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen? Kaya misa sasabihin mo, Lord, wala na kaming pera, wag kang mag-alala, at least may Diyos ka pa rin. Sabihin mo, Lord, umpisa na yung pasukan, yung tuition ng anak ko, wag kang mag-alala, may Diyos pa rin tayo. Amen? Nilingid sa inyo mga kapatid, nung Monday po, first day of school, Monday, madaling araw, nanakawan po kami, napasok po yung mansion po namin. Yung relo ko mga kapatid, kaya iba yan, yun yung medyo mahal. Siguro, kulang-kulang 40 million eh. So, hindi ko naman binili, niregalo lang sa akin yun. Hindi naman tayo bibiling ganun eh. Taga lang tayo, mga tagi 1,000. So, nakuha yun, yung iPad ni Amen. Tapos, salamat sa Diyos, yung laptop nandun, kinalkal niya lang, tingnan, nakakuha, hindi niya kinuha, dalawa yung laptop, medyo mahal din yung laptop niya. Yung laptop ko, teka-teka na yun eh. So, pwede niyang kunin, iniisip ko lang yung files, sayang yung mga files. Tapos, meron po ako itong baryang tagpipiso, nakalagay sa, ano may kinakainan, stick o, nakalagay namin to sa stick o. Siguro mga 1/4 ang laman nun, di ba mga 200. Pag magtataho ako, doon ako kumukuha. Nakuha din po yun. Salamat na lang sa Lord kasi yung ibang mga barya na tigbebente, yun yung marami. Yun yung marami. Ilang libo yun mga kapatid. Ayan, ina-announce ko. Baka nanonood ka. Di ba? So, medyo marami. Tiningnan ko, salamat na rin sa Lord. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi kung nagising kami noon, magpang-abot kami, it's either masaktan ko siya, masaktan niya ako, masira pa yung mga gamit sa bahay. Sabi ko, ang talino talaga ng Diyos. At least, yung mga mahalaga, hindi niya pinakuha, hindi pa kami nagpang-abot, di ba? It's either pwede niya akong masaktan, pwede ko siyang masaktan, istorbo pa. Nakikita niyo po, mga kapatid, matalino po ang Diyos. Hindi ko sinasabing maganda yung ginawa niya. Ang sinasabi ko po, merong mga trahedyang mangyayari, problema, may mga troubles na mangyayari, pero sasamahan ka ng Diyos na hindi ka mapapahamak. Naintindihan niyo po? Kaya huwag kang malungkot kahit may pangit na nangyayari na pinalaw ng Panginoon sa iyo yung hindi magandang bagay, malamang inalaw niya yan kasi baka mamaya may mas pangit na dadating, kaya yun na lang yung kanyang pinahintulot. Naintindihan niyo po? Yun lang yun eh. Minsan magugulat ka, ba't kaya nabangga yung sasakyan ko? Yung pala ayaw kang padiretsuhin ng ating Panginoon. Bakit kanya? Baka doon mga kapatid sa unahan, hindi ka mababangga, mahuhulog ka na sa bangin. Okay? Naalala ko yan, yung magmi-meeting kami, mag-leadership doon sa Rizal. So, ang lakas ng ulan, grabe po. Kami naman, dire-diretso. Hindi ko alam kung sino ba nagda-drive doon. Sino ba nagda-drive doon? Ikaw, Mar, doon ba ako nakasakay sa'yo? Si Emma ang nagda-drive. Drive siya, oh. Ang grabe, hindi namin makita kami, dire-diretso mga kapatid, dire-diretso. Yung pala, liliko na kami, dire-diretso pa rin siya. Salamat sa Lord, wala kami ganang makita, kaya medyo humihinto. Pagtingin namin, bangin na talaga, ilog. Salamat sa Lord, umuulan. At least mabagal tayo.
kundi dire-diretso talaga kami, mga kapatid. Nakikita niyo po, hindi ibig sabihin pag may trouble ka, na inalaw ng Lord, ipapahamak ka niya. Minsan, yung pagsubok na yan pala ang magliligtas sa iyo sa mas mabigat, mga kapatid, na trouble sa buhay mo. Bakit? Hanggat kasama mo ang Diyos, tandaan ninyo, hanggat naglalakad tayong kasama natin ang Panginoon, hindi ka ipapahamak ng ating Panginoong Diyos na buhay. See? The Lord Jesus Christ is not absent with His church. The church, mga kapatid, belongs to the Lord Jesus Christ. Hindi po to sa kahit sa kung kanino. Kaya walang nagmamayari nito, kundi ang Lord. Kahit na nabili natin yan, it was the Lord God na nag-alaw lang, mga kapatid, sa atin. Kaya tayong lahat na ginagamit ng ating Panginoon, tatandaan niyo po lagi yung bagay na ito. Kung ito'y kinaya ng Diyos para po sa atin gawin, kaya rin ng Panginoon tulungan at samahan ka sa iyong mga pinagdadaanan. Nakukuha niyo po? Ano sabi pa dyan, Atibal? See, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have. For He Himself said, I will never leave you nor forsake you. Could you imagine the promise of the Lord Jesus Christ? Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. I will never leave you nor forsake you. See, this is a promise of the Lord Jesus Christ. So sa atin bilang mga mananampalataya, alam niyo po maraming mga iglesia sa panahon po ngayon, we are seeing the external success of these churches. But unfortunately, mga kapatid, hindi talaga sa external nakikita ang paglago ng isang mananampalataya. Tandaan niyo po, mga kapatid, lagi, ang Panginoon, ini-examine niya ang mga puso po natin. Remember, bago sinamahan ng Diyos, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, kailangan tumindig sila sa kanilang pananampalataya. Nagigets po ninyo? Bago ang Panginoon sinamahan si John at ang mga apostols sa kanilang pakikipagbaka, sila po ay nakita ng Lord na tumindig sa kanilang mga pananampalataya. Hindi nila give up, mga kapatid, ang kanilang paglilingkod. Yun yung isang bagay na makita po dapat natin. Dahil alam ng Lord na bawat isa po sa atin ay kailangang ma-examine, tandaan natin kagad na bago natin maranasan ang biyaya ng Lord, maranasan na kasama ang Panginoon, sana man lang, mga kapatid, sa mga bagay na pinagdadaanan nating mabibigat, hindi natin sinusuko ang ating pananampalataya. Nagigets po? See, papaano tayo sasamahan ng Lord kung tayo mismo ang umiiwan sa Kanya? Dito, kahit na mabigat, sabi ng tatlo, ni Shadrach, si Meshach, si Abednego, hindi pa rin kami sasamba. Okay lang yan kahit na kami mamatay. Walang problema sa amin yan. Ano sabi ni John nung siya'y niluto? Yung pa lang, mga kapatid, nung siya'y niluto sa kumukulong mantika, pwede niya nang i-give up ang Panginoon. Pero hindi. Nung mabigat yung dinanas niya, sinabi ni Emperor Nero, itatapon ka dyan sa Isle of Patmos, dyan ka natitira, dyan ka ikukulong. Hindi pa rin siya gumive up. Yun yung nakita ng Lord sa kanya. See? Dapat tayong mga mananampalataya, ang aplikasyon natin to sa buhay natin sa panahon ngayon na wag nating i-give up yung ating mga pananampalataya na kahit na ano yung pinagdadaanan po natin. Bakit kanya? Church, tandaan po ninyo, mga kapatid, hindi lang nakikita ang tibay ng isang Kristiyano sa iyong pagdalo, sa mga aktibidades na ginagawa mo, tinitignan higit sa lahat ng Diyos yung ating mga puso na kahit anong pinagdadaanan mo, nagpapatuloy ka pa rin. Marami kasing mga Kristiyano, naging routine na lang, mga kapatid, ang pagsimba, naging routine na lang ang pagpupuri. Lahat naman yun okay sa umpisa. Pero pag magiging yun na lang yun, hindi na magiging maganda. Papaano kung susubukin ka? Paano kung bibigyan ka ng matindi, mga kapatid, na problema? Paano ka ngayon sa iyong pananampalataya? Kaya dito, anuman yung dinidanas mo for you to be able to experience that God is with us, wag na wag mong i-give up ang iyong pananampalataya. Nakukuha niyo po? Nakikita ng Diyos ang bawat puso ng kanyang mga anak. Because faithfulness measures not success. Before success,
dapat makita mo sa atin yung ating mga faithfulness. Nakukuha niyo po? The Lord measures faithfulness before He measures success. Sa atin baliktad eh. See? Sa atin baliktad. Gusto natin lagi success, gusto natin tagumpay, gusto natin panalo kagad. Pero hindi ganyan ang paglaban. Hindi ganyan ang labanan sa last days. Ang labanan sa last days, patapatan. Kahit na nagiging bigo tayo sa mga pangarap natin, nagiging bigo tayo saan? Sa mga panalangin natin na hindi natutupad o hindi tinutupad ng Lord, still nananampalataya pa rin tayo, nagtatapat pa rin tayo. Kahit bumabagyo, umuulan, kahit may araw, kahit ano pa, yung sitwasyon, kahit may lindol pa, nananampalataya ka pa rin at nagtatapat ka pa rin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Glory! Kaya dito, mga Kristiyano, tandaan nyo ito lagi ha, hindi inaalis ng Lord, mga kapatid, ang pagsubok. Tinitingnan niya sa mga pagsubok na ito ang iyong katapatan. At pagtapos nun, makikita niya, pakita natin sa Lord, mga kapatid, na tapat tayo, isusunod niya ang mga tagumpay ng atin pong labanan. Pangalawa, Atibal, this is the commendation. Sabi nga ni St. Paul, ni St. John, the labor, faithful labor, and the sound doctrine. The faithful labor. Marami po kasing nagli-labor, nagbi-ministry. But the question is, how faithful we are. How faithful every individual in serving the Lord. And second, ano yung sound doctrine na meron tayong hawak? Pinapangalagaan mo pa rin ba ito? Tayo po mga kapatid ay apostoliko. We follow the teaching of the apostles. Kaya tawag sa atin apostolic believers. So tayo po ay apostolic Pentecostal. Kaya tayo, pag nagpuri po tayo, expressive tayo eh. Tatignan niyo mga itsura niyo. Sobra expressive, nakaganon lahat. Nakukuha niyo po. Lalo na yung pinanggalingan natin, talagang grabe po doon mga kapatid. Tatayo pa lang yung pastor pag sinabi, good morning, good morning! Ganun kagad yun. Dito, lawit na yung dila, mga kapatid, tulog ka pa. Dapat ibalik po natin yung ganung bagay. Hindi ko kayo inuutosan. Kasi ganon yung sabi ng Lord. See? Sabi ng Panginoon sa 18, 20, kung daw nagkakamali, at 38, sabi ng Mateo, pag hindi kayo nagpuri, ang bato magpupuri. Imaginein mo, yung batong yan, magkakaroon ng bunganga yan. Hindi ka ba mahihiya? Ikaw may buhay, siya yung nagpupuri. Ikaw yung iningatan, mga kapatid, siya yung nagpupuri. Tayo, apostolic, kaya huwag kayong bibitiw. Niniwala tayo, isa lang ang Diyos natin, mga kapatid. Amen? Minsan, nakakalungkot nga eh. Mas mataas pa yung ating mga adrenaline pag na-shoot ng paborito mong player. Yung, nanalo kami! Hindi ka naman kilala nun, mga kapatid eh. Di ba? O kaya na, minsan, may makikita kang artista, dadaan, ay, siya nito, di ba siya nito? Tuwan-tuwa ka. Minsan, anak ko, mahilig sa Koreano yan, mga kapatid dati. Mga Korean. Nag-aaral ako, mga kapatid, mga Korean teacher ko. Sinama ko siya. Sabi yan, Korean yan, no? Kausapin, matanda na, nakaganon na, mga kapatid. Yan pala, Korean na hinahanap niya sila. Sino ba yung mga Korean na sikat ba? Mga Korean kayo. Daling ko kayo doon kay Reverend mo. Itsura na, mga 86 na yon. Huwag po kayong bibitiw. Ano po sabi dyan? The first one, sabi ng Bible, I know your works. Alam ng Lord ang ating pong mga ginagawa. Your labor, yung ating pagpapagal, yung ating mga pagpapahinuhod, yung pasensya, and that you cannot bear those who are evil. Hindi nila matagalan yung mga alin, mga masasama. Medyo matindi kasi yung church ng Ephesus. Tandaan nyo po itong mga iglesyang to, na i-founded po ito ni Apostol Pablo, talagang matindi sila sa kanilang pananampalataya. Ito yung commendation, ito yung papuri ni John sa kanila. Sabi ng Lord, alam ko ang inyong ginagawa, alam ko ang inyong pagpapagal, alam ko ang inyong pagpapahinod, ang inyong pasensya, at di nyo kayang tagalan yung mga masasama. Ano pa? And you have tested those who says they are apostles and are not. Sabi, pati yung mga nagtuturo sa inyo, alam ninyo yung tama, alam niyo yung mali, at dahil nasa tama kayo, hindi kayo gumigive up.
and have found them liars. Now in verse 3, sino pa? Ano pa? And you have persevered. Nakita nyo yung persevere? Ang perseverance, mga kapatid, yung mabigat yung dinadanas mo, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Hindi ka sumusuko kahit may mga hindrances, babasagin mo yon. Ganyan yung church ng Ephesus. And have labor for my name's sake. See? Imagine, hindi sila nag-labor para kumita ng pera. Hindi sila nagtatrabaho, nagpapagal para sa kanila. Para sa Panginoon nila ginagawa yon. At hindi sila nangapagal. Imagine that. See the excitement, the enthusiasm, nandun po sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dito yung commendation ni Saint Paul bilang isang mananampalataya ay pinakita niya. So ano yung first one? Labor. Ano yung labor? When you trace back the original Greek word po niyan, it implies yung exhausting work. Hindi siya yung tipong nagwalis ka. Talagang mga kapatid, tinungkap mo yung bahay mo. Talagang nakakapagod yung kanilang ginagawa. Yan yon, exhausting labor, exhausting work. Hindi yung tipong may nagawa ka na, okay yun. Hindi. Pag may nagawa ka at may natapos, may kailangan pa rin gawin, kailangan may ma-accomplish ka. Yun yung mindset ng mga taga-Ephesus. See? Church, wake up. Ang paglilingkod sa Lord ay hindi mema-mema lang. May magawa. Hindi yung may mapuntahan. Hindi ganon. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, alin? Ibibigay mo talaga yung pinaka sa iyo. Ano yung pinaka-best mo sa iyong buhay? Parang linggo, mga kapatid. You wake up early in the morning because you are excited to worship the living God. Amen? Yan ba kayo? Nag-camp tayo. Dapat yung mga campers, wow, nirevive ako ng Lord. I'm ready to praise the Lord pagdating ng Sunday. Kahit pagod sila, kahit hirap sila, kahit nakakapagod yung ginawa nila, tuloy pa rin sila. Bakit? Kasi iniisip nila, ito ay para sa Lord. Yan yung labor dyan. Nandiyan ba kayo? Tayo, hindi pa nagle-labor, pagod na eh. Diyan na kaya? Sabi nga nila, ang nakakapagod daw na trabaho, at ang pinakamahirap na trabaho yung tumambay. Isipin mo, pag tumambay ka, tapos hindi ka papasok. Hindi ka papasok sa pagtambay mo. Absent ka. Di ba ang hirap nun? Ano pangalawa, Atiban? Hindi ko alam kung nilalamig tong mga to eh. Patience. Their patience. They endured hardship without abandoning their faith. Could you imagine that? Mahirap na nga po yung magpasensya eh. Yung iwan mo pa, mga kapatid, o hindi mo pa iwan. Tiisin mo pa yung mabibigat na dinadanas mo na hindi mo iwan ang iyong pananampalataya. It's another factor. In serving the Lord our God, not just that the Lord required us to be patient, but you have to understand, yung patience na yan, merong endurance sa hardship. Nakukuha ninyo? May dadaanan kang masikip, pero titiisin mo yung bagay na iyon kahit masaktan ka at masugatan. Nakita niyo yung mga minero? Kahit buhay ang kanilang maging kapalit, kukuha at makakita lang sila ng nakakapiranggot na ginto, pinipilit pa rin nila. Bakit? Mahalaga yun eh. Malaki ang presyo nun. Kung sila nagagawa ng for their physical needs, how much more for our spiritual needs? Ganun mo dapat ang iyong paglilingkod mo na titignan na napakahalaga. Tsatsagain mo talaga. Tsatsagain mong matuto. Tsatsagain mong makinig. Tsatsagain mo ang pagpapasensya sa buhay mo dahil ang kapitbahay o kapatid mo hindi maganda ugali. Lahat ng yan, pagpapasensyahan mo. Habang meron ka pang pinagdadaanan sa buhay na ito, at least, mga kapatid, nandun ka na sa sitwasyon na yon, i-endure mo pa rin ang iyong pananampalataya, iisin mo pa rin ito na hindi iniiwan ang bagay na ito. Huwag mong bibitawan. Alam niyo pong pinakamahirap sa buhay na ito yung mag-antay at magpasensya. Sino sa inyo may katagpo? Sabi 9:00, 11:00 na hindi pa dumadating. Hirap, di ba? 9:30 na wala pa. Wala pa. Naiinip ka na. Bakit? Kasi ninanakaw niya yung oras mo. Pero kung tsatsagain mo yung titiisin mo yun, yun yung mahirap, mga kapatid. Hindi mo iiwan
Alam niyo po sa last days, sabi ni Pedro, mga kapatid, maraming iiwan ng kanilang mga pananampalataya. Hindi na magtsatsaga sa last days. Yan ang isa sa napakatinding labanan sa huling mga araw. But this church, matyaga pa rin po sila. Pangatlo, at Ivan, ayun no, yung discernment. Nakikilala nila. They tested false apostles and rejected error. Alam nila yung bagay na yun. Sinusubok nila. Hindi yung porkit bulaklak magsalita, wow, eto na yon. Hindi porkit nakatulong sa iyo when it comes to finances, napautang ka, o kaya napagbigyan ka ng favor, sila na, mga kapatid, ang iyong sasamahan. May ganong mga situation. Kaya dito, nadi-discern po nila na kahit na may magandang pakay o magandang ginagawa sa kanila, nalalaman pa rin nila, mga kapatid, na masamang pakay nito. Kaya yung commendation ni Saint John dito, hindi po basta-basta. Okay? So ano yung relevant nun bilang sa ating mga mananampalataya, especially sa last days, especially dito sa panahon natin. Church, tandaan po ninyo, may mga pangangaral na maririnig tayo. Minsan hindi po ito papabor sa atin o baka madalas. May mga mapapanood kayo sa YouTube, may mapapakinggan kayo ng mga preachers. It seems na pumapabor sa iyong feelings. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, dito tayo tinawag. Hindi porkit mas magaling sila, dun ka na. Yan ang delikado sa last days. Yan ang rampant sa huling mga araw. Tandaan nyo, meron tayong iglesia. Sabi nga nung post ni Pastor Pink, nabasa ko, sa pagdalo mo sa church, sa una malamang ay member ka lang. Pero dapat hindi mo makitang ganun na miyembro ka. Dapat maging bahagi ka ng pamilya ng simbahan. Amen? Kaya dito ang design natin, hindi po ito membership ng isang organisasyon. Ito po ay pagpapabilang sa isang pamilyang espiritual patungo po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Buhay pa kayo? Tingnan mo yung katabi mo, malakas na hihilig. Malamig ba, mga kapatid? Malamig? Akong iinitan ako dito eh. Ano sunod, Ate Val? Pangatlo, the great tragedy. Ito na yung mabigat. They left their first love. Lahat naman tayo dito may unang inibig, mga kapatid. Amen? Regardless yun. Siguro sa spiritual, Panginoon. Tama? Pero sa physical, may mga first love naman kayo eh. Ang pangalan ng first love ko dati, mga kapatid, hindi ko siya makakalimutan. Grade 2 ako na in love ko. Grade 2. Pero nalaman ko, crush niya rin ako. Siyempre ako, kwento ko to eh. Pangalan niya, Dion. Dion? Hindi ko makakalimutan. Dion Priya. Sinanap ko nga sa Facebook eh. Sabi nila, patay na daw. Patay na first love ko. Yung pangalan nun. Yun eh. Tumatatak sa'yo yung unang pag-ibig. See? Di ko alam kung sino unang pag-ibig. Si Amen, alam ko kung sino first love niya. Nung ye. See? Lahat tayo meron nun. At hindi mo makakalimutan yung mga bagay na yon. Di ba? Sa Panginoon, especially, ganun din. Kaya nga mabigat sa Lord na siya yung naging first love ng mga taong ito at iniwan. Iniwan. Bakit? Kasi that relationship, mga kapatid, is so vital. Bakit kanya? Kasi yung first love natin sa kapwa natin, o kaya sa kahit anong bagay dito sa mundo, tandaan ninyo lahat po ito ay magtatapos. Unlike dito po sa unang sa first love natin sa Lord, dapat ito'y nananatili at wala na dapat itong susunod. Naintindihan niyo po? Dahil siya yung una, siya na rin talaga yung huli mo. Nakukuha ninyo? Now, ano ba yung marka ng unang pag-ibig? Si maraming mga theologians, maraming mga nag-aaral, mga kapatid, ito daw ay tumutukoy nung nakilala daw nila ang Panginoon, referring to the Church of Ephesus, their passion and devotions, yung kanilang
init sa paglilingkod sa Panginoon, napakita nila o nakarakterize nila sa kanilang pananampalataya nung inibig nila ang Lord. Bakit? Kahit may persecution, kahit may mabigat na pinagdadaanan, hindi sila bumibitiw sa kanilang unang pag-ibig. See? Of so many things na pwedeng ipaalala sa kanila, mga kapatid, walang pinaalala ang Lord sa kanila, kundi yung kanilang first love na nawala. Bakit? Kasi hindi naman talaga nawala ang maraming bagay sa kanila. Ang nawala talaga sa kanila, yung una nilang pag-ibig. The devotion, the passion in serving the Lord our God. Church, listen, tignan nyo hindi nawala ang paglilingkod sa kanila. Pero yung passion to serve God, yung devotion to serve God, yung unang pag-ibig na yung kay Kristo na inalay nila, yun yung nawala. And that is exactly the situation of many Christians. Alam nyo, ang daming Kristiyano hindi naman nawawala talaga sa pagsisimba Pero yung devotion nila, yung passion nila in worshiping the living God, yun yung nawala. Maraming umaawit, mga kapatid, pero hanggang bunganga na lang. Wala na sa puso. Naiistorbo tayo ng ingay. Naiistorbo tayo naiistorbo tayo ng mga bagay-bagay sa paligid. Pero dati, mga kapatid, hindi ka nagagampala. Nung first love ka, kahit kinakagat ka ng lamok, wala kang pakialam Kahit di ka kumakain, wala kang pakialam. Dati noon, telepono pa, wala pang cellphone. Usap-usap kayo niyan, mga kapatid. 3 oras, 4 na oras, walang bitawan. Umiinit na nga yung telepono sa tenga ko Walang bitawan yon. 75 centavos lang dati kasi. Kaya may kantang 3.25 lang ang aking kahilangan para makausap ka. Kahit sandali lang. Kung 5 piso pera mo. See? Ayaw mong bitawan. Pero ngayon, mga kapatid, wala na. Magulo lang ng mga sitwasyon sa paligid. Wala na. Medyo humina lang yung aircon. Wala na. Nandiyan ba kayo? Tingnan mo, wala na? Wala na. Ano na ang first love? The devotion, the passion. Na sana yung unang utos na yon ng Panginoon hindi nawawala sa mga mananampalataya. Ano ba sabi ng Lord? Thou shall love the Lord thy God with all thy hearts. See, yun yung una Church, eto makinig po kayo. Kapag tayo pong mga mananampalataya, ang unang dahilan natin sa paglilingkod sa Lord, dahil pinagpala ka, medyo matindi yan, mga kapatid, na malaki tendency na kapag nawala yung bagay na yan, baka hindi ka manatili. Yung iba naman pinagaling. Pero ang mga tao na ang dahilan nila, mga kapatid, ay mahal nila ang Diyos, yan yung tumatagal hanggang sa pagbabalik ng Lord. Kasi pag ganun ang pag-uusap o ganun ang usapin, kahit meron o walang darating, hindi ka bibigay sa iyong pananampalataya. Kaya ito'y pinapamulat sa atin. Serving God is not just that because God healed us, okay yun. Not just that God bless us with finances or binigyan niya tayo ng trabaho. Kasi pag yung mga bagay na yun ay nawala, mawawala rin ang pag-ibig mo sa Lord. Mawawala ang devotion and passion mo. In fact, mga kapatid, nagiging busy nga tayo dahil sa pagpapalang binigay. Pero kung ang dahilan talaga natin ay mahal talaga natin ang Diyos, kahit anong dumating sa buhay mo, hindi ka bibitiw sa devotion at sa passion mo na paglingkuran ng ating Panginoon Diyos na buhay. Nakukuha niyo po ba yun? Amen? Sa paglilingkod ko, nabautismuhan ako, 14 anyos ako. 14-year-old. Ilang taon na po ko ngayon, mga kapatid? 34. 34 ba ako? 48 na ako. Konti na lang, 50% na ako. 48. Imagine that, kinikwenta ko yon. So, grabe. Isang dahilan kung ba't di ako bumibitiw. Mahal ko kasi ang Diyos. Amen? Hindi naman kami pinayaman talaga ng Panginoon na mayroong bayat lupa na may sasakyan. Kasi kung yun yung titingnan mo, matagal na ako, mga kapatid, na nag-abroad. Pero kahit yung pag-abroad na sinubok sa akin dati, sabi ko, teka lang, baka mamaya mawala ako sa Panginoon doon Mas uunahin ko ang Lord. Yun yung nangyari. Actually, doon pa ako nag-apply noon Si Mar pa nga gumawa nung ano ko noon. Naalala mo yun, Mar? Siya pa gumawa ng mga parang resume ko noon Mag-abroad na talaga ako noon. Ang trabaho ko doon sa Hollywood, artista. Sabi ko sa inyo
Nagtatrabaho ka doon, taga-katay. Taga-katay ng mga baka. Sabi dito ng pinsa ko dito, mahal ang oras ang bayaran. Kinikwenta ko na yun dati. Sabi ko, mukhang mga early 2000. Papalo namang 100,000 to Ayos to. Pero nang isipan ko naman, wala naman church doon. Paano ko gagawa? Yung pinsan ko pa, mga kapatid, iba utak. Atheist. Baka mamaya isang araw, daming pera, wala ka naman Diyos. Hindi pwedeng, hindi malayong mangyayari yun, mga kapatid. Kaya lalagyan mo ng wisdom. Ang magiging kapalit ba ng pagpapala na ito ay pagkawala mo sa Panginoon? Maaari, pero pag gano'n na ang nangyari, mas timbangin mo na, mas makita mo na mahalaga ang pag-ibig natin sa Panginoon kaysa sa mga bagay naman na alok ng sanlibutan dito sa mundong ito. Nagigets ninyo? Kaya pag nandun yung passion natin, huwag kang mag-alala. Ang Diyos naman, hindi ka pababayaan. Tignan nyo, hindi kami pinabayaan. Napabayaan sa pagkain. See? Ano pa? Thou shall love the Lord thy God and thou shall love. Ano yung pangalawa? Atiban. Love our fellow believers. If someone says, I love God and hates his brothers, listen very carefully. He's a liar, for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brothers also. Ito yung pangalawa. In fact, sabi yan ng Panginoon love the Lord thy God with all of your hearts, with all of your mind, with all of your soul, strength. That was the first commandment. And the second commandment is to love thy neighbor as thyself. See? Kaya lang, nagkakatagalan na minsan ang mga magkakapatiran, para nagtatamlayan na ang relasyon. Kaya yung first love, sabi ng ibang theologians, hindi lang to pumapatungkol minsan kay Kristo. Pumapatungkol din to sa relasyon natin sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Andiyan ba kayo? Because loving someone demonstrates how we love our God. Kasi yung reflection na yun, yung image na yun, mga kapatid, yun yung image ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya habang iniibig mo ang kapwa mo na merong kahinaan, na merong pagkukulang, na may nagawa sa iyong hindi maganda o mali, ang pinapakita mo doon, mga kapatid, ang malalim pag-ibig mo sa ating Panginoon. Kasi kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos, tapos yung kapwa mo na nakikita mo, sasabihin mong, kung ang Diyos na hindi mo nakikita, sabihin mahal mo, tapos yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo papakita sa akin pagmahal. Paano sasabihin mahal mo ang Diyos? Hindi mo nga siya nakikita See, anong tawag sa atin? Imahin ng ating Panginoon. Naintindihan niyo ba yun? Sabi nung isang post sa Facebook na nakita ko, alam niyo kung bakit natatakot at nanginginig sa atin ang kaaway? Kapag tinitingnan tayo, kapag lalapitan ka, bibigyan ka ng problema, aawayin ka. Kapag merong battle sa iyo, nanginginig daw ang kaaway. Bakit kanya? Kasi habang nakikita ka ng kaaway, nakikita niya ang imahe ng Diyos sa iyo. Nakukuha niyo ba yun? Lumalarawan ng Diyos sa iyo. We were created in the image of God. Kaya dapat tayo ganun din sa ating mga kapwa-tao. Yes, lahat tayo nilikha na hindi perpekto ng Panginoon. Lahat tayo merong mga pagkukulang. Lahat tayo merong mga salto sa buhay na ito. Pero kailangan natin pa rin magmahalan sa isa't isa. Tignan mo, wala nag-amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan-ganyan lang yan. Pag binahal mo yan, bigyan ka niyan 200 mamaya. Hindi mo alam yan na makakatulong sa iyo pagdating ng araw. See? Maging tayo, flexible. Di ba? Tandaan nyo, pangalawa, hindi porkit minahal mo siya, aasa ka ng pabalik na pagmamahal. Hindi ganun ang Kristiyano, mga kapatid. Ang Kristiyano, pag nagbigay ka, kalimutan mo na yun. Basta ikay nakapagbigay. Kasi kung magkwekwentahan tayo at kwinenta ng Diyos ang utang natin sa Kanya, tapos tayong lahat. Amen? Isang mayaman, nagagalit sa kanyang, isang alipin, nagagalit sa kanyang kapwa alipin. Bakit? Kasi may utang sa kanya. Nabalitaan ng mayaman, ng amo nila. Sabi mo na, pagalitan mo yan, ba't inaaway mo yan? Di siya nagbayad ng utang. Ang sabi ng mayaman, mga kapatid, ayon sa parabola, ikaw ang laki ng utang mo sa akin, pinatawad kita. Samantalang to, liit-liit lang ng utang sa iyo, hindi mo pinatawad.
Ano sabi ng parabola? Tinapon yung nagpautang na yon sa kanyang kapwa alipin, ha? Tinapon yon. Imagine that. Tayo, ang laki ng utang natin sa Diyos, minahal pa rin tayo ng Lord. Ang laki ng salto natin. Kaya sino tayo, mga kapatid, para hindi tumanggap sa kahinaan ng kapwa natin? Ganon ang naging problema nito ng Ephesian Church. See? Kasi habang tumatagal ang isang Kristiyano, mga kapatid, minsan nagkakaroon niya ng hangin sa utak. Minsan nauulanan din yung bunbunan natin eh. Pumapasok sa utak, nagkakahangin. Minsan pag nagkaroon ng katungkulan, may mga estrelya, o kaya sa opisina, o kaya pag may pera na, see, ang hirap ng kausap. May mga ganun tao, may mga chinachat ako, mga kapatid. Pag nag-reply yan, minsan isang linggo, ilang araw, nakikita naman. At ang malupit doon, nung nakita, pag chat mo ulit, unable to send na. Bakit? Ka-block ka na pala. Gusto mo sabihin, di naman ako mangungutang, kinakamusta ka lang eh. May ganun talaga, anong gagawin mo? Dati kasi ang ugali ko, bawa, nagsimba tayo sa umaga. Paghapon na niya o gabi na sa bahay ako, iniisip ko lahat ng hindi nagsimba. Chat-chat ko na Sister Luisa. Ay, joke lang. Diyan na pala. Chat-chat ko yan. Nakakatanggap ka ba minsan ng mga chat ko? Pangangamusta, ba't di ka nagsimba? Okay. Totoo yan, mga kapatid. Chinachat ko yung mga kapatid. Ba't wala ka? Ba't wala ka? Minsan kakaganon ko, mga kapatid. Sasabihin yung dahilan. Minsan maaasar ka sa dahilan eh. Tinanghali po kasi ako ng gising. Tinanghali ka ng gising. Iba naman, mga kapatid, may pasok po ako. Naiintindihan mo, pero yun talaga yun eh. Anong gagawin mo? Hindi kayo magka-level ng pananampalataya. But at the end of the day, you have to accept. Nandun sila sa level na yun eh. Parang bata. Iramin ko yung kwento nyo, Isle, ah. Isle, iramin ko yung kwento nyo ni Kesid. Ha? Parang bata. Nung nandito kami nagmi-meeting, iramin ko lang ah, may salamin to. Mahalang salamin yan, may arthritis. Ano tawag doon? Astigmatism. But arthritis. Naglalaro yata yung dalaw. Nasagi yata. Naputol. Naputol. Gusto mo ikaw na magkwento? Akyat ka rito, Isle. Mahal yung salamin niya, nasa 8,000. Umiiyak siya na naaasar. Di ko nga mapatawa eh. Umiiyak siya na naaasar. Gusto niyang kutusan yung pamangkin niya. Sabi sa kanya ng bata, wala away ha, wala away. Alam mo yung ganon, hindi mo pwedeng patulan yung bata eh. Gusto mong kutusan, pero ano naintindihan niya doon sa 8,000? Ano naintindihan niya doon sa salamin na may astigmatism? Wala. Minsan may ganyan mga Kristiyano, mga kapatid. Ang dami mong paliwanag, ang dami mong, ha? Hotdog, di ba? Ha? Ang hirap pa intindihan. Pero, kailangan mo pa rin unawain. Kagaya niya, may mga papasok na sabi ko magsimba, wala na naman yung mga bata. Yung isa doon, mga kapatid, matagal na rito yung pabalik-balik. Pag bibigyan namin ng instruction yun, nakangiti lang yun. Nakangiti lang talaga yun. Pagtapos doon, mga kapatid, hindi niya alam ang gagawin. Palaging ganun yung batang yun. So, makikita mo niya patambay-tambay. So makikita ka, sir, mamaya yung tingin ko papasok yun. Uunawain mo eh. Naintindihan niyo po? Sa loob ng iglesia, hindi tayo pantay-pantay ng ating pananampalataya. Kaya kung nakikita mo na mas mataas ang iyong pag-unawa, mas mapalad ka, mga kapatid. Amen? Huwag mong bitawan yun. Huwag mong iwan yung unang pag-ibig na yon sa ating Panginoon. Because it reflects the true nature of a Christian. Ano po yun? Yung nagmamahal na mananampalataya. Huwag mong iiwan ang una mong pag-ibig na yan. Nakukuha niyo po? Amen? Next, ito yung lalim ng katotohanan. Ang Ephesian Church, mga kapatid, meron po silang tamang doktrina, tamang pagsiservisyo. Meron sila, mga kapatid, na tinatawag na discernment to discern yung mga errors, mga false teaching. Pero na-lost sa kanila, nawala sa kanila ang alin? Yung affection nila to serve God, that burning affection in serving the Lord Jesus Christ. Totoo po yun, maraming ganyan sa iglesia ngayon. Umaaten, pumapasok, pero wala na yung alab. Pagod na yung song leader, hindi mo pa natatanggap o hindi pa nakukultivate
ang iyong puso. Hindi naman kailangan na i-encourage ka pa ng mananampalataya sa taas o ng song leader sa taas para purihin ang Diyos eh. Dapat matik sa atin yun eh. Sa isang linggong dinanas natin, hindi ba karapat-dapat pasalamatan at purihin ang Diyos? Karapat-dapat siya. Dapat matik na sa atin yung mga ganong bagay. Amen? Yun na nga lang eh, isa sa pinagpapasalamat ko, hindi ko sinasabing masama ang Diyos sa kanila. Pero imaginein mo yung talagang tumatakbo sa unang araw ng pasukan. Ilang eskwelahan ang nagiba, ilang estudyante mga kapatid, ilan ang namatay. Tumama yung malakas na lindol, 7.8. Sa history yata ng Pilipinas, isa yan sa pinakamalakas. Imagine that kung dito yan sa NCR nangyari, saan tayo tatakbo? Nakita niyo yung mga footages, yung isa tatakbo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil pagpunta niya, nandun yung lindol. Yung isang nandun, pupunta sa kanya, siya naman pupunta doon. Wala silang masulingan. Yan yung trouble na nangyayari sa paligid. And in reflection with that mga kapatid, ganyan tayo bilang mga Kristiyano. Pag wala ang Diyos sa atin, kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, paliwala talaga yan. Kaya dapat manatili tayo nag-aalab sa paglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Yan ang magliligtas sa iyo. Kita nyo, babalikan natin yung tatlo. Kahit na sila'y mamamatay o papatayin, hindi nila ginibap yung kanilang pananampalataya. Kahit si John, nasampulan na, niluto na sa mantika, hindi niya pa rin ginibap ang kanyang pananampalataya. Bakit? May malalim silang dahilan sa kanilang mga puso sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Hindi lang pinag-uusapan yung tamang doktrina, tamang serbisyo. Hindi lang pinag-uusapan dito na pinagpapala ka. But higit sa lahat, yung alab, yung lalim at init ng iyong paglilingkod sa Panginoon ay panatilihin mo, mga kapatid, na nag-aapoy. Amen? Huwag mong iwan ang una mong pag-ibig sa Diyos. See? Bakit? Ang isang tamang doktrina, pag walang pag-ibig, para lang yan isang walang buhay na relihiyon. See? Tandaan nyo lagi. Ate ba lagi mo? The Christian life is not merely about working for Christ. Tandaan yan, ha? Hindi lang yung usapin na gumagawa, but walking with Christ. Kailangan tandaan nyo lagi kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Excuse. Ano nakalagay sa verse? Oo, sabi ni Apostol Pablo, tinuturing ko ngang walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa Kanya, makinig, tiniis ko ang pagkawala ng lahat ng mga bagay. Tiniis niya yun. Ano pa? Itinuring kong basura upang makamtan ko si Kristo. Kung titignan mo ang achievement ni Apostol Pablo, malulula ka. When it comes to education, mga kapatid, napakataas. Siguro sa degree natin, mabigat. Doctorate na siguro yan. Di lang siguro. Teacher of law yan. Tapos, pariseyo pa siya. He can speak at least minimum of 5 languages fluent. Mabigat si Apostol Pablo. May katungkulan siya, may pera siya, mayaman siya. Pero sabi niya, lahat ng ito tinuturing kong, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Bakit? Nung nakita niya na ang pinakamataas na bagay dito sa mundo ay hindi ang mga bagay sa mundo kundi si Kristo, doon niya naunawaan yung lalim na dapat niyang gawin sa kanyang paglilingkod, ang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Church, tandaan nyo hindi lang ito usapin na naglalakad tayo kasama si Lord. Hindi lang ito usapin na nagtatrabaho tayo kasama si Lord. Usapin din ito mga kapatid na saan ka man pumupunta, dapat kasama mo ang ating Panginoon. Kahit saan, huwag kang bibitaw sa Lord. Next, Ate Van. See? Now, these are the battles of the church today. The Christian life. Ang topic natin, mga kapatid, ang team natin, the Church of God.
Lahat tayo may pinagdadaanan. The first battle, mga kapatid, ano sabi diyan? The battle against the spiritual routine. Could you imagine? Baka mamaya ang paglilingkod natin ay nagiging routine na lang. Pag sinabing routine, paikot-ikot na lang. Gising, simba, linggo, simba, takbo sa bahay. Diba? Estudyante, papasok, uuwi, tapos etc. Naging routine na lang. Hindi ganon. Ang totoo, labanan yan sa last days, mga kapatid. Yung na-stuck ka. Ang kaaway naman, tandaan ninyo, may times yan, hindi ka pa, hahayaan ka, simba ka. Pero the normal things na ginagawa mo, hahayaan lang yan ng kaaway. Pagpasok mo ng church, makikinig ka ng preaching. Pero kung walang nababago po sa atin, kung walang nagiging tagumpay sa ating mga laban, lahat ng ito nagiging nonsense lang. Kaya dito, hindi lang po simpleng bagay ito, labanan po ito. Kaya tayong mga mananampalataya, i-check nyo lagi. Baka nagiging paikot-ikot na lang tayo sa ating mga ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Dapat merong paglago. Tandaan po ninyo, kahit ang routine ay maganda, magsasawa ka rin eh. Ito na lang lagi ginagawa mo. Bakit? Kasi walang progression doon. Walang paglago doon. Ito ka lang lagi. Church, tandaan po natin bilang mga Kristiyano, tayo po'y inaasahan na magbunga, tayo'y inaasahan na lumago ng ating Panginoon. Kasama po dyan mga kapatid, yung lalim ng pagkilala natin sa Kanya, yung lalim ng paglilingkod, yung mga aral na tinatanggap natin, at higit sa lahat, yung pamumuhay natin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. That's why this is our first battle. As the Church of the Living God, Christians, huwag kayong ma-stick sa paulit-ulit yung ginagawa. Tandaan nyo yan, magsasawa kayo. Kahit ang kanin, paulit-ulit natin kinakain, hindi tayo nagsasawa. Bakit? Kasi iniiba-iba natin yung ulam. Pero kahit anong sarap ng ulam, kung palagi lang yan ang ulam mo, magsasawa ka rin. Dati sa amin, mga kapatid, pag nag-ulam ka ng hotdog, ang yaman mo na. Ngayon, mga kapatid, ayoko na ng hotdog. Dati, kapag ulam ka ng fried chicken o kaya ng lechon manok, wow, yaman na namin, sarap na. Ngayon, nagsasawa na tayo. Kahit masarap yung palagi mong kinakain, di ba? Wala na rin. Ganyan natin tingnan yung ating paglilingkod. Pag nagiging paulit-ulit na lang, matindi na yung labanan. Pangalawang battle, against this false, may nakalagay ba doon, diba? Hindi natin nabasa. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. We honor God, di ba? Pero sa bibig lang. Kaya lang, ang sukatan pa rin yung puso. Pangalawang battle natin, di ba? Battle against false teaching. Ito yung isa sa mabigat. Marami ngayon naglipa ng nangangaral. At ang style ng mga pangangaral ngayon, hindi na talaga pagsaway sa kasalanan. Minsan, imo-motivate ka, i-encourage ka na lang. Church, kahit ma-motivate ka, kung ang kaluluwa natin ay may impyerno, that's nonsense. Mas maganda na, mga kapatid, na sabi nga ni, I think si si Charles Spurgeon, sino yung mananampalataya nagsabi, mas maganda na nakagaya daw ni Lazarus, mamalimos ka na dito, kesa naman pagdating nung araw. Pagdating nung araw, sa kabilang buhay, mapahamak ka naman. Si Lazarus, na malimos siya ng tinapay, mahirap siya, pero hindi siya bumitiw, hindi siya nagnakaw. Mamalimos siya sa mayaman, tinutuya siya ng mayaman. See? May mga bagay ganyan talaga. I-motivate ka, i-encourage ka. Uulitin ko po maganda tong bagay na ito. Pero mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay, ano po yung pinakasusi para maintindihan natin? Kapag ang mga naririnig po natin, especially sa YouTube, sa mga preaching, ay puro doon lang umiikot. At hindi tinatouch ang impyerno, ang kasalanan, buhay na walang hanggan, mag-ingat po tayo doon. Bakit? Kasi naparito ang Diyos. Naparito ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Naparito ang anak ng tao para tawagin ang tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang pinunta ng Lord sa atin. Amen? Diyan ba kayo? Ayaw ng Lord na mapahamak po tayo. At iba lang na nakalagay dyan. See? But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ, ang ating Panginoong
Jesu Kristo. See? We speak love, but also we speak truth. We speak truth with love. Tandaan niyo lagi kong sinasabi, mga kapatid, truth without love is empty. Nilagay ko ba, Tiban? Wala. Truth without love is misguided, and love without truth is empty. See? Magkasama yan dito, mga kapatid. Magkasama po yan. Alam niyo po minsan tayo bilang mga mananampalataya, nami-mislead tayo ng mga bagay na ito. Oo, mahal natin ang ating Panginoon. Pero gaano natin ito pinatutunayan? Dapat nasa katotohanan pa rin. Ito, mag-ingat po kayo yung ganitong naririnig ko lagi. Yung mga Kristiyano, lagi ko silang naririnig. Alam naman ng Diyos ang puso ko Basta alam ng Diyos ang puso. Hindi lang po alam ng Diyos ang puso, pati utak mo alam ng Diyos. Lahat sa atin alam ng Diyos. Hindi po pwedeng maging katuwiran yun, mga kapatid. Kailangan magsalita at mabuhay tayo sa katotohanan. See? Diyan ba kayo? Okay. Next, Atiban. Ano nakalagay dyan? Pangatlo, the next battle of the church today is the battle against worldliness. Now, this is one of the crucial things, mga kapatid. Bakit? Kasi ang modern world ngayon, hindi lang po siya simpleng nasa paligid natin. Lumalaban at nakikipagkompetensya po siya sa mga believers ngayon. See, the affections of this world, inilalagay sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, dati, ang sanlibutan, kailangan ang isang tao Kristiyano talagang makikijoin ka. Ngayon, nakakatakot. Bakit? Kasi kahit nag-iisa ka, nasa kwarto ka, naaatake tayo ng mga makasanlibutang bagay. Naiintindihan niyo po? Mabigat ang labanan ngayon. See? Hindi na ordinaryo. Nakita niyo po, mga kapatid, lalo kayo mga kabataan, mag-ingat kayo lagi. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang dalawang master. Sabi ng Lord yan. It's either i-hate mo yung isa o yung isa, mga kapatid, ay alin? Paglilingkuran mo. Hindi pwedeng sabay po sila. Ang sanlibutan ngayon, hinahabol din po tayo. Ano sabi ng 1 John 2:15? 2:16 ng 1 John? Hindi ko na ilagay Hindi yan, diba? Yung sanlibutan, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it's of the world. Yan yung meron ngayon sa paligid po natin. Lust of the eyes. Ang tao, kahit anong gawin mo, walang kabusugan ng kanyang paningin. Makakakita tayo ng maganda ngayon, pero pag may dumating sa isang araw, sa isang linggo, mas maganda, doon na siya. Lust of the flesh. Kita niyo yung kalayawan ngayon? Grabe, mga kapatid. Walang taros. Yan sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, walang taros na kalayawan. Yan ang sitwasyon sa paligid. Gising tayo. Hindi tayo para dyan. Tayo po ay para sa kabanalan, para sa kalinisan. Amen? Pakilakas? Amen? See? Hindi tayo tinawag para sumausaw o mabuhay sa ganung bagay. Ayaw ng Lord yun. And the pride of life. Tingnan niyo ang paligid natin ngayon. Pati nga sabon, pride na Dami ngayon, ma-pride. Minsan, ewan ko hindi ko lang sasabing masama, pero iba yung nararamdaman ko Yung laging ang tao nagmamalaki, minsan may makagraduate lang. Buti nga ngayon, wala na yung mga honors na yan, kasi ang dami nag-aaway dyan With honors, with high honors, with highest honors. Diba? Anong honor meron tayo sa mundong ito kung wala ang Diyos? Wala. Ang honor natin, mga kapatid, para sa Lord lang. Amen? Could you imagine the situation that we have? Umiikot yan at tayo mismo ang mga saksing buhay. Naglipa na yan sa aning paligid. Kaya yung battle sa sanlibutan, mga kapatid, hindi po yan ordinaryo. Baka mamaya, naa-attract tayo sa mga nakikita natin. Baka mamaya, mga kapatid,
Hindi lang tayo na-attract, yung ating laman pupumiglas na para makagawa ng hindi maganda. Baka mamaya yung pride sa puso natin gustong umangat. Mabigat pa naman yun. Actually, yan ang last days na labanan. Ano sabi ng sanlibutan? Ipagmalaki mo kung anong meron ka. Pagmalaki mo. Pagmalaki mo. Sa Bible, hindi ganon. Magpakumbaba ka. Amen? Ano pa yung battle, Ate Van? Wala na. For everything in the world, okay na yan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Lord ay sakdal. Kalooban ng Lord, mga kapatid, ano yun? For the will of God is good. The will of God, mga kapatid, acceptable. The will of God is perfect. Yan yung kasunod nun. Hindi ko na lang nilagay. But the point here, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang pag-iisip ninyo. Ano bilin ni Apostol Pablo? Huwag kayong makikiayon. Huwag kayong makikiayon, no? Yung picture, umiiba siya eh. Hindi porkit uso sa ganitong bagay at maraming mga sumasaw-saw, sasali ka na. Hindi porkit okay sa marami, okay na kahit nataliwas sa salita ng ating Panginoon. Nakukuha po ninyo? Kailangan tumindig tayo sa pananampalataya po natin. At yan yung mga hinahanap na Kristiyano ng ating Panginoong Diyos na buhay. Next, Atibal. See? The battle against spiritual exhaustion. Listen very carefully. This is one of the hardest part of the Christian life or Christian living. Napapagod tayo. Tama? I remember one time, nag-preach po ako, hindi ko po makakalimutan yung pamagat nun, stick-to-itiveness. Ang topic po nun, is against burnout. Christian burnout. Yung talagang napapagod ka na, very exhausted ka na. That's our battle. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi po natin maitatago yung bagay na yan. See? Nagpapagal tayo. Hindi lang sa katawan, kundi sa spiritual po natin. Totoo po yun. May mga times sa ating mga panalangin na mahaba mong pinag-pray o nilapit mo ng matindi sa ating Panginoon, kaya lang at the end of the day parang walang sagot ang Lord. Hindi mo alam kung ayaw niya ba talaga para mag-iba ka na ng prayer o baka dinidinay lang ng Panginoon at dinantay pagpapasensya mo. Regardless of the reason of God, mga kapatid, hindi natin alam. But at the end of the day, nai-exhaust tayo. So, talagang nararamdaman mo minsan yung dryness. Totoo po yun sa last days. At kapag nangyayari po yan sa mga mananampalataya, marami sa mga Kristiyano, hindi nila madalas alam ang gagawin. Kaya nauuwi po sila, mga kapatid, alam mo yung stagnant Christian. Nauuwi sila, mga kapatid, yung alam mo yung tulalang Kristiyano na wala na talaga. Bakit? Pagod na eh. See, listen very carefully. Pag kayo napapagod, ano una yung gagawin? Magpahinga. See? Pero ang tanong, paano tayo magpapahinga kung spiritual na ang pag-uusapan? And this is the gift of God. Ano sabi ng ating Panginoon? Lumapit kasi kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Ang pagpapahinga ay paglapit sa Panginoon. Tandaan niyo po yan ha. Si marami sa atin exhausted na, pero pinipili pa rin na wag lumapit sa Lord. Pinipili pa rin lumayo, pinipili pa rin mga kapatid, gawin yung routine na ginagawa niya pansanlibutan. Kaya lalo kang mapapagod. Ang Diyos na mismo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang nagsabi, pag napapagod ka, lumapit ka na sa Kanya. Lumapit ka na sa Kanya, kayong mga napapagod, napapagalan. Hindi ikaw ang kukuha ng pahinga para sa iyong sarili, kundi ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pahinga. Ayan ang sabi niyo, I will give you rest. Bakit? Because the tendency, listen, the tendency of getting rest for something in this world, yan yung delikado. That is the most dangerous thing. Kasi saan ka kukuha ng kapahingaan sa mundong ito? Wala. Sa barkada, sa pera, sa material. Wala. Liban na lang na ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pahinga. Doon ka talaga magkakaroon ng pahinga. Sa mundong ito, wala. Kaya ang una mong gagawin pag napapagod ka, go to church, back to the basic, pray, read your Bible, pray, lumapit ka ng lumapit, at doon mo mararanasan ang totoong pagbibigay ng pahinga ng Diyos sa atin. Marami sa atin pagod na ayaw pa lumapit sa Lord. Nagugulumihan na, inuuna pa yung kung ano-anong mga bagay sa sanlibutan. See? Dapat mas inuuna natin ang Panginoon.
What are the remedies, Atibal? Dito tayo magtatapos. Unang remedy, the threefold remedy. Remember therefore, doon muna. Remember therefore, saan ka na bumagsak ka? Repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place. Unless you repent. Ano ang encouragement ng Lord? Remember. Yan yung una. Remember, sabi ng Lord. Saan ka bumagsak, alalahanin mo. Saan ka o saan nawala ang unang mong pag-ibig, balikan mo, tingnan mo, itrace mo. Church, tandaan ninyo, ang problema hindi nasusolusyonan pag di mo nakita at di mo naputol yung ugat. Kahit pa maputol mo yung mga sanga-sanga niyan, mananatili pa rin yung problema. Halukayin mo yung ugat, bunutin mo, tanggalin mo, doon mawawala. Isipin mo lagi, saan ba ito nagsimulang pagkapagod ko? Nung hindi na pala ako nagpipray. Nung hindi na pala ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Isipin mong maigi. Remember. Nagigets po ninyo? Kung saan ka bumagsak, because every believer must reflect saan? Doon sa joy natin when we first encounter the Lord, doon sa devotion natin, when we first experience the Lord Jesus Christ. Go back to the basic. Amen? Isipin mo nung pinatawad ka ng Lord, nung tinanggap mo ang Panginoon sa tubig ng bautismo, alalahanin mong yun, mabuti pa rin ang Diyos kahit saan sa buhay natin. Kaya i-check mo, kapatid, saan ba ako nahihirapan, saan ba ako bumabagsak, saan ko ba naiwan, o saan ba nagsimula na naiwan ko ang una kong pag-ibig. Baka may iba ka nang minahal, i-check mo. Kaya the first instruction of God through St. John, remember, sabi ng Panginoong Jesucristo, ano yung pangalawa? Then repent. Naalala mo na. You understand na. Yes, may pagkukulang because repentance, mga kapatid, hindi lang sa pag-alala, hindi lang, mga kapatid, sa pagsampit. Ang repentance is a change of heart or a change of direction. Total 180 degree, hindi 360 ha. 180, tatalikuran mo talaga. Ano sabi ng Panginoon? Repent. Magsisi ka. Hindi sinabi ng Lord, okay lang yan. Pag may pagkakamali, lumapit tayo. Church, tandaan ninyo, walang malaki, walang maliit na kasalanan sa Diyos. Lahat yan sa mata ng Lord kasalanan. Sa simpleng pagsisinungaling natin, katumbas siya ng pangkukulam. Sa simpleng pagsisinungaling natin, katumbas siya ng pagpapatay sa tao. Repent, sabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong itrato ang kasalanan na maliit o sasabihin mong maliit lamang ito. No, it's not. Mag-iingat tayo sa ating mga kinikilos. Amen? Huling mga araw na ito, mga kapatid, hindi na natin alam kung ano pwedeng mangyari. Isa talaga yung pinangamba ko nung nangyari, yung lindol. Nasabi ko sa mga estudyante ko, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari dito. Sabi ko, nasa 4th floor pa tayo. Kung mangyari ito ngayon, patay tayong lahat dyan. Hindi ko kayo tinatakot, pero sino nakakaalam dito? Church, ito naging lagi kong ginagawa sa buhay ko. Hindi ko pinatatagal ang kasalanan kung ako'y nagkakamali sa Panginoon. Nilalapit ko kagad sa Lord at pinagsisisihan ko. Pag may kasalanan akong nagawa na hindi sinasadya o sinasadya, nilalapit ko kagad. Bakit? Hindi mo tiyak ang mamaya, hindi mo tiyak ang bukas. Kung abutan ka ng Lord na nandyan yung kasalanan, masasayang lahat ng tinakbo mo, masasayang lahat ng mga ginawa mo, lahat ng yun, mga kapatid. See? Alala niyo yung propeta, sabing gano'n ng propeta, hanggat di ka nakakarating doon, sabi ng Lord sa kanya, hanggat di ka nakakarating doon sa pupuntahan mo, wag kang hihinto, wag kang magpapahinga, wag kang kakain. Wag kang hihinto, wag kang magpapahinga, wag kang kakain, wag kang iinom. Dumating isang propeta, sabi niya, propeta din ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kumain ka, magpahinga ka, uminom ka. Sinadaya siya. Nadaya siya. Yung akala niyang okay lang. Yung akala niyang okay lang at simpleng kasalanan lang. Ano nangyari? Kinabukasan umalis siya. Sa kanyang lakbayin, nilapa siya ng napakaliit. Nilapa siya ng leon, ha? Napakaliit lang kung kukumpara sa kanyang pagpapagal. Yun na nga ang nakakalungkot, yung napakaliit na lang eh. See? Ilang taon nakasama ni Judas ang ating Panginoon. Ilang taon, 3 taon. Nahalikan niya ang pintuan ng langit. Si Lord ang pintuan ng langit. Ano nag-udyok sa kanya, mga kapatid? Pagmamahal sa pera. See?
Sabi nga nila, grabe naman yung kasalanan ni Judas. Kung titingnan mo lang, paghalik lang sa Panginoon. Yung halik, mga kapatid, hindi lahat masarap yan. Hindi lahat maganda yan. Isa may halik ni Judas, nakaka-impyerno yun. Yung simple lang yung kung titingnan mo, yun yung ipinamahamak niya. Church, tandaan niyo po ito lagi ha. Maliit man yan, ilapit mo kagad sa Panginoon. Ito sa totoo lang mga kapatid, minsan tinitingnan ko. Kahit sa tithes, Lord, may kulang ba ako? Baka mamaya kulang ako ng piso, kulang ako ng 10 piso. Baka mamaya may nakalimutan ako, Lord. Ginaganon ko kagad. Isipin mo, dami mong mga pinagkagaya niyan. Bihis kayo, gaganda pa ng forma ninyo. Tapos meron pala tayong hindi na ilapit na kasalanan sa Lord at hindi na hingin tawad. Sayang po lahat yan. Hanggat maaari sa lahat ng panahon, masumpungan tayong malinis ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Pagbalik niya, ang iglesyang dapat niyang maabutan, walang kulubot, walang wrinkles, walang batik, spot, walang dumi. Biruin mo, spot lang na napakaliit ayaw ng Lord. Refleksyon yun ng kaligtasan natin. Kaya hanggat maaari, lapit tayo sa Lord. Church, hindi naman mahirap humingi ng tawad. Yan nga yung pinakamadali. Hingi, Lord, patawarin niyo po ako. Mahirap ba yun? Matagal pa magluto ng sinaing dyan, mga kapatid. Matagal pa kumain. Pride lang po yan, kaya hindi tayo makalapit po. Remember, repent, and then return. Ano yung pangatlo, Tibal? Ayun, repeat the first works. Sabi ni St. John. Diba? Do the first work. Remember, repent, and repeat the first works. Balikan mo yung una mo. Diba dati, nung una ka nakakilala sa Lord, excited ka, pupuri ka, tumatalong-talong ka pa, medyo tumatagal na. Sabi ng Lord, malalaglag ka pag ganyan kayo. Dapat excited tayo lagi. Balikan mo. Nung una kang tinawag ng ating Panginoon. See? Meron ba, diba? And then this is a promise of the Lord Jesus Christ to the overcomer. Listen, the last part. Last verse. He who has an ear, let him hear what the Spirit of the church, the Spirit says to the church, to him who overcomes, I will give to eat from the trees of life which is in the midst of the paradise of God. The tree of life is very crucial, mga kapatid. Ang tree of life ay sumisimbolo po yan sa buhay. Kaya nga buhay, tree of life. Ang tree of life dati nandun po sa Garden of Eden. Nung nagkasala ang unang tao, si Eva at Adan, inalis po yan ng ating Panginoon doon. Dinala yan sa gitna ng paraiso ng Panginoon. Ang paraiso ng Lord, mga kapatid, nasa kalangitan yan. Now, ano po yung gusto sabihin dito, mga kapatid? Sabi ng Bible, yung may mga pandinig, makinig kayo sa sinasabi, sa mga magtatagumpay. Listen ha, pag sinabing magtatagumpay, may labanan. Amen? Walang nagtatagumpay na wala kang nilalabanan. So tandaan niyo po lagi, ang Kristiyanong paglilingkod, laging may labanan. Pangalawa, hindi ka bibigyan ng simpleng labanan ng kaaway. Dahil kung alam niyang malapit na po siya, parusahan ng Lord, lahat ng effort gagawin niya para mapabagsak ka lang. Kaya dito may labanan at mabigat yung labanan. Pero ang pangako ng Lord, bibigyan kita ng karapatang kumain sa puno ng buhay. Yung nawalang puno na yon, that relationship, sabi ng Lord, ibabalik ko sa iyo yun. Ang totoo, hindi natin alam kung ano itsura ng puno ng buhay, but it speaks of life. Every time we eat that, nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng buhay sa buhay na ito. But to simplify this, mga kapatid, ang relasyon kasi ng Diyos sa tao ay naputol. Ang relasyon natin, mga kapatid, nawala yung buhay natin sa Kanya. Kaya nagkaroon tayo ng kamatayan. Sabi ng Lord, sige lang, lumabang ka. Pag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng karapatan. I-restore ko yung nawalang relasyon na yan. Pero ito yung mas maganda, mga kapatid. Saan niya yun gagawin? Sa gitna ng paraiso ng Diyos. Ang tree of life dati nandito po sa lupa. Ngayon, sabi niya, hindi lang dito sa lupa. Kagaya ng sinaunang magulang ninyo, bagkos doon na sa kalangitan. Ano yung simpleng gustong sabihin dito ng ating Panginoon? Sa mga magtatagumpay, meron kayong buhay na walang hanggan. Amen? Sa mga magtatagumpay, balikan mo lang yung una mong pag-ibig.
tagumpay ka. Alam ko, mahirap eh. Pero may Diyos tayo at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Pinag-uusapan dito buhay at kamatayan. Ang pinag-uusapan dito mga kapatid, kaligtasan at kapahamakan. Hindi ito simpleng promotion sa trabaho o kliyente sa negosyo. Ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, higit pa doon, higit sa lahat. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, maging matalino na po tayo sa huling mga araw na ito. Return to our first love. Balikan natin yun. Ngayon, I challenge you mga kapatid. I challenge you before God. This is the perfect time for us. Kailangan po nating manumbalik sa ating Panginoong Diyos na buhay. I challenge you. Kung ano man yung pinagdadaanan. First one, we have to examine ourselves, the condition. Ilapit natin sa Lord yan, mga kapatid. Diyan ang altar, pwede kang lumapit. Bantayan natin, ano pa ba tinitibok ng ating puso? Check po natin yung mga bagay na yun. And do not forget, not just to maintain the ministry and the fellowship with God, but most of all, maging progressive po ang ginagawa po natin sa ating paglilingkod. And with this last thing, mga kapatid, tandaan nyo lagi, kaya nating magtagumpay kasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Tayo po tayong lahat. See? Calling on the musicians, akit kayo dito, awit tayo. Ang gusto lumapit mga kapatid, pwede kayo dito sa You can pray. Alam niyo po yung message ng Ephesian Church, yung Jesus. It is not just a merely word into the ancient church. Hindi lang ito sa ancient congregation. But it is the Lord calls us. Tinawag tayo ng Panginoon with every generation of believers. Ngayon, nakarating sa atin ang mensahe. Iniimbitahan tayo ng Lord na tandaan niyo po, ang greatest danger ng iglesia sa huling mga araw, hindi naman talaga madalas ang mga persecution from the outside. Bagkos mga kapatid, yung gradual situation natin na lumalamig yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. See? Kasi kahit anong mga nangyayari sa paligid, kung mainit ang pag-ibig mo sa Diyos, kasi hindi lahat yan. See? Kahit malakas o kahit na mainit sa labas, kung nakikita dito, di mararamdaman. And the same thing, mga kapatid, sa atin, pwede natin balikan. Kahit mabibigat ang pagsubok sa paligid, kung ang loob naman po natin ay mainit sa paglilingkod sa Lord, hindi pa kumaapektuhan ng mga pagkaibigan. See, that gradual cooling of love na nagmumula po sa loob, yan po yung nakakapagod kapag naunti-unti na po yung bagay. See, ang church po, pwede tayong doctrinally correct. Pwede tama doktrina natin. Pwede tayong nasa morally disciplined. Pwede tayong nasa active service. Marami sa atin na nagsiserve sa Panginoon. Kaya lang, isa sa mga nakakalungkot po na marinig, yung salitang sinabi ng Lord. Ang sabi ng Lord, I have somewhat against thee. Yun yung mabigat. Isang bagay, meron akong laban sa inyo, iniwan niyo yung kulay ng pag-ibig. See? Tama yung doktrina natin eh. Isa lang ang Diyos. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tama yung doktrina natin. See? Baka mamaya problema talaga natin ng lakit na yung marami. Kaya yung iglesia na matagumpay, mga kapatid, hindi lang ito yung iglesia na dumidepensa saan? Sa kanyang pananampalataya at paglilingkod. Maganda po yun. Pero hindi lang doon. Kundi higit sa lahat, ay nananatili yung pag-ibig na mainit natin
o yung pag-ibig na una natin pinaranas, pinakita sa ating Panginoon. Yan yung dapat natin panatilihin hanggang sa pagbabalik ng Lord. Malaki na kung babalik ng Lord, mga kapatid. Isa sa pinakatitignan ng Diyos yung verse na po natin. Hindi aksidente, simulat po ito ni St. John. The third, dahil tayo sa Panginoon, mga kapatid. Last days na po, mga kapatid. Tiyakin na po natin ang ating pamakain. Let's sing this song. Natulumbay sa iyong pag-ibig, inanalangin ang iyong pagkakas. Salamat sa Diyos. Pinupuli ka namin, Panginoon. Napakabuti mo sa aming Diyos. Kami po, Lord, hindi ka namin ang aming mga sarili sa inyo, wala po, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa mga nagawa natin sa ating tayo. Ang pag-ibig na wala namin naramdaman para sa inyo, unti-unti na, Panginoon, nawawala. Marami sa amin, magaling na lang sa awit. Marami sa amin, magaling na lang sa mga bagay-bagay, externally, but inside, internally, Lord, maraming salto na po sa amin. Panginoon, inaalala namin ang mga bagay na ito. Humihingi ko pinatawad sa iyo, Lord. Humihingi kami, Panginoon, na pasensya sa inyo na ang unang mag-ibig na nilakap namin ay nakukuran ng Panginoon. Talagang iniwan na namin. Dahil ko, Lord, ang inyong mga anak, ang inyong kongregasyon, nalangin ko, Diyos, ang inyong po, Panginoon, pagkalinsa. Patawarin ko po kami, Lord, at maalala ko ang iyong mga salita. Ating namin dahil meron akong plano po sa amin. Meron akong plano sa iyo, mga anak, Lord. Dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isang namin ko, Panginoon. Huwag niyo po sila mamayaan. Sa kanilang paglangit na may bukas, sa kanilang mga puso, nalangin ko, Diyos, ang inyong pong pagsama sa kanila. Nalangin ko, Lord, ang pagpapatawad. Inisip ko po kami, Panginoon. Ang iyong Panginoon ay marinigit sa lahat ang unang pag-ibig. That's why we are here. As we listen, right about your word, the very subject that we have is learning to our first number. Narito kami, Panginoon. Bumabalik po kami, Panginoon, sa inyo. Sa una namin pag-ibig sa inyo, Ama. Salamat sa iyo, Diyos. Malapit kami sa iyo, Panginoon. At humihingi, Panginoon, ang iyong gabay at pagtubay. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang pag-ibig na ito hindi mawala, Bagos. Ang unang pag-ibig na ito ay magpatuloy, maging mahalap, maging masigla, umigit pa. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Inviting everyone who gusto niyong lumapit sa Lord to experience forgiveness, to experience the very presence of the living God. The Lord is here. Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord. Salamat. Praying to your people. This is your church. This is your people, O God. These are your children, Panginoon. Dalangin mo, Diyos, pagtipahin niyo po kami. Naniniwala po kami, Lord, kasama ka namin sa uling mga araw nito. Dahil po kami, Panginoon, madalangin sa inyo, Ama. Please, O God, return the first love that we feel. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Praying to your congregation, Lord. Huwag niyo po pabayaan, Lord, ang mga anak. Huwag niyo po, Panginoon. Hayaan mo
manalaglag. Pagkos Lord, maging matibay po Panginoon ang bawat isa po. Yung salita Lord, nevertheless, I have someone that can speak. Because na aslan, then first lang. Yung salita niyo, Panginoon, nalangin ko, Diyos, na maunawaan namin na ito yung pinakamahalaga sa pamilya ko. Thank you, Lord, for your Spirit. Thank you, Lord, for your Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Giving you honor, giving you glory. Nanumbalik sa iyong paglikha. Dinalangin ang iyong pagpagkat. Hinahanap ang iyong kapila. Iyayagam ang iyong kalooban. Nanumbalik sa iyong paglikha. Dinadalangin ang iyong mga anak. Panginoon mo ang Diyos. Hinahanap ang iyong kapila. Iyayagam mo Diyos. Let your will be done. And I pray, God, you are the King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, pagkakaling ka sa mga puso. O, Panginoon Jesus, magkakaling ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magaling sa magaling ka. Sige, ayan ang Diyos na mausap sa iyong puso. Pagpitahan mo siya sa tingin mo, magaling ka, Lord. Oh, God, speak to your people. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sing it one more time. Magaling. Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. At patuloy ka maghari sa puso at sa buhay namin mga anak ama. Sambahin, datilain ang pangalan ng ating Diyos sa buhay. Lahat ng papuri sa ginagawa mo, Diyos. Napakabuti niyo sa amin. Palakpakan natin ang mga sa Diyos. Praise the Lord! See? I hope the message struck our hearts. Lumagos sa ating mga puso. Isipan, patuloy tayo mga kapatid ng panalo. Magpalain kayo ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Upo muna tayo kalagay. Hindi ng Panginoon sa mensahe natin natin mga kapatid. Tunay nga na ang Diyos ang una nating pag-ibig at maraming kaya natin unan para makabalik tayo at makabalik sa pag-ibig niya. So, isang bagay po sa ating pag-ibig sa Panginoon ay yung ating pong pagbibigay at pagsuporta po sa kanyang gawain. Kaya inaayahan ko po ang bawat isa na ihanda po ang ating mga hikaw.
sa red envelopes po na, na pwede natin kunin sa likod. Sa mga wala pong pulang envelopes, you may approach our ushers para mabigyan nila kayo ng brown envelopes. And ilang sandali po para sa ating mga announcement. Ang ating pong gawain sa Sunday ay alas 8 po ulit, palagi. At sa Bible Babad naman po, yung ating midweek service ay alas 7 po ng gabi. So encourage kung galing kayo ng work, school, bahay, pwede po tayong pumunta, humabol para po sa gawain ng Panginoon. Yan po ay nakikita ng ating Diyos bilang parte ng ating pagpapagal. Friday po, ang prayer meeting po natin ay 7 o'clock. Again, for your prayer requests and answered prayers, you may coordinate it or send it to your GCs para po maidulog natin sa Panginoon. For departmental announcement, meron po tayong wala tayong klase mamaya mga kapatid. Para mag-giveaway sa ilang administrative task na kailangan nating asikasuhin. So wala pong klase for discipleship. Para naman po sa ating ALS, ating pong alternative learning system, again sa mga may kamag-anak, kapamilya o kaibigan, kapitbahay na gusto pong makapagtapos ng pag-aaral, ngunit sila'y nalipasan na sa tingin nila ng panahon, maaari pa rin po silang bumalik sa informal schooling ng Department of Education under their flagship program, which is the Alternative Learning System. So ito po, kinikater po natin ang basic literacy program for those na gustong matutong magbasa at magsulat, for elementary education, at parte po ng basic education natin yung junior high school. So para po sa pangarap diploma, approach lang po ang inyong lingkod at si Ma'am Mariel for our inquiries and requirements. Mga nanay, say praise the Lord. May gawain po tayo sa June 20. Kailan nga po ito? June 20. Alas 2 po yan hanggang alas 5 ng hapon. Sabado po dito sa ating church. Tayo po ay nasa session 7 na ng ating pag-aaral, which is, ito po ay tatalakayin natin si Leah, a woman of rejection, perseverance, and true worth. So sabi mo sa katabi mo, nakailang session ka na? Okay, session 7 na tayo mga nanay. So magkita-kita po tayo sa Sabado. Mga tatay, alam ko meron din silang gawain. Father's Day sa Sunday mga kapatid. At dahil Father's Day, ay inaanyayahan po kayo ng inyong Pangulo. Pangulo na si Brother Mar para po sa isang piging pagtitipon, salo-salo, fellowship sa salita ng Panginoon at syempre sa ating physical fellowship, sa inyo pong physical fellowship sa darating na Sunday po yan. Wala po munang uuwi after ng service para sa mga katatayan kasi po meron po kayong gawain dito. Sabihin nyo nga po, praise the Lord. Ayan sa mga tatay. Again, next Sunday po yan after ng service. So for instructions and inquiries, tanong lang po kayo sa GC ninyo. Ang inyo pong lingkod na si Brother Mar ay tutugon po sa inyong mga katanungan. Okay. At sino po dito ang may social media? Yan. Sino po dito nanonood ng YouTube? Yan. Sa mga nag-YouTube po, bago kayo mag-scroll ng kung ano-anong mga reels at mga videos, inyo pong i-like and subscribe ang CLM North Caloocan YouTube page. Diyan po naka-upload ang lahat ng praise and worship at lahat ng preaching ng ating pastor at ng mga manggagawa natin. Naka-upload po yan dyan. All the videos and events, highlights ng mga gawain sa church ay naka-upload po dyan. Like nyo na, subscribe nyo na, follow nyo na ang ating pong YouTube page natin, CLM North Caloocan. Yan po yung official. Yan po ay effort po ng ating multimedia ministry. Natatawagan ko po sa harap para po maipag-pray natin sila. Sila po ang mga nag-apply. Sa mga gusto pong mag-apply, marami pong vacancies sa ating pong vineyard. Kayo po ay welcome na welcome. Unahin ko po ang multimedia ministry head na Sister Erica.
ang mga members po. Tatawagan ko po si Brother Bench, Brother Josh, Brother King, and Sister Valley sa unahan. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang mga buhay. Kakakibat po ng kanilang paglilingkod ay ang kasi multimedia, gusto nila sa gilid lang. Kakakibat po ng kanilang paglilingkod ay compliance po sa mga requirements ng ministry. Hindi po ito mahirap mga kapatid, pero hindi rin madali ang kanilang mga gagawin. So isama po nila sa panalangin. Asan po si Brother King? Okay. At sa Sunday School Ministry po, tawagin ko po ang mga teachers and assistant teachers. We're praying for in front si Sister Dayan, Sister Riza, and si Sister Daniela. Sige, gilid muna kayo. Tapos, kokolekta tayo ng ating tithes and offering. Maya-maya, sige. At this moment po, tawagin ko po ang ating pastor para po ipag-pray po yung mga ministers natin. Okay, ito yung mga magtatrabaho sa media. Maganda po yun. Medyo, alam niyo, crucial. Pero, sino may sa media? Kayo? Kayo? Kayong dalawa? Sunday school. Si Raisa, Sunday school. Di, okay lang. Lumipat ka pa. Maabutan ka naman ng Panginoon doon eh. Sakop yan lahat ng presensya ng Lord. So, mahalaga po yung ministry ng mga kapatid dahil pag lumalago yung church, lumalago tayo, kailangan natin ng mga gagawa rin, mga kapatid. Okay? So, yuko kayo, magpipray natin kayo. Tapos, yuko tayo mga kapatid, iunat lang natin yung ating mga kamay sa kanila. Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa. Pinupuri ka po namin sa mga pagkakataong ito. At ikaw din, Lord, ang nagbibigay ng posisyon sa amin. Sabi niyo, Panginoon, ang pagkatawag ay walang balikan, Panginoon. Mula sa inyo, tinalagan niyo po, Panginoon, ito. At alam ko, may plano ka po sa kanila, Panginoon. Sa multimedia, sa Sunday School teacher, i-bless niyo po sila, Panginoon. Narito, Lord, ang kanilang buhay, kanilang oras, ay maglalagak po, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, gawa ng kaaway ay layo sila, hindi magtagumpay, bagos ang iyong Santong Espiritu ang ilukob niyo po sa kanila. I pray blessings, Lord. I pray spiritual blessings and material blessings sa mga kapatid kong ito. Maging, Lord, ang wisdom para makapag-ministry po sila, higit sa lahat ayon sa inyong kalooban. At dalahin ko rin na ma-spread pang gospel through multimedia at sa mga bata namin dito sa church na maturuan po sila ng mga aral. Narito, Lord, ang iyong mga lingkod, Ama. Narito, Lord, si Daniela, Sister Dayan, Sister Raisa, si Brother Bench, Brother Josh, Sister Erica, Sister Vala. Dalahin ko, Panginoon, ang mga kabataan, mga manggagawang ito'y pagpalain niyo po at samahan, Panginoon. Muli, bilang pastor, ministro ng Ebanghelyo, ako po silang tinatalaga sa mga posisyong ito, Panginoon, sa iyong kalooban, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Panginoong Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, congratulations. Salamat po. At tayo po ay magsitayo mga kapatid para sa ating paghahandog. Anyayahan ko po ang ating usher. Tayo po ay lumapit at ilagak po ang ating mga ikapu at alay sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Muli, salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin
ang ating Diyos sa umagang ito at tayo po ay mananalangin sa ating pagkatapos kung wala na po tayong announcement. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Tuho po tayong lahat. Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa kagandahan at kabutihan ng iyong kalooban sa amin. Salamat po sa maraming pagpapaalala, Panginoon, ng pag-ibig, Lord, na pinuusbong mo sa aming mga puso. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang unang nagmahal sa amin, kaya natututo po kaming magmahal din, Panginoon, sa inyo at sa aming pong kapwa, sa church na aming kinabibilangan, at sa mga ministry po na aming ginagampanan. Lakipan niyo po ng pag-ibig ang lahat ng aming gagawin, gaya ng pag-ibig ng una naming paggawa sa inyo. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, Panginoon, sa aming panghihinawa, pagtalikod kong minsan, pagpapahinga na wala po sa inyong kalooban. Ito po ay hinihingi namin ng tawad sa inyo. Ang paggawa po namin ay pataas at palugo, hindi, Lord, pabawas at pahina, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, patuloy niyo po itong i-bless at maging channel of blessing din po para sa iba. For this tithes and offering, we lift it up to you, Panginoon. Kayo po ang mag-bless sa mga ito. Continue to increase our resources. And may you open the gates of heaven, the windows of heaven, para po sa inyong mga anak. Especially, Panginoon, for those who have surrendered everything and for those who have given much of their time, talent, and treasure, Lord, para po sa inyong kaharian. Dalangin po namin ang pagbuhos ng pagpapala sa lahat ng kanilang aspirations at pangarap sa buhay. Kayo po ang maglagay nito at magtupad ayon po sa inyong paraan, sa inyong panahon, at sa inyong pong lunan, Panginoon. Salamat sa iglesyang ito. This is our church. This is your house, O Lord. And we just pray, Lord, to fill it with love, Lord. Love that we felt from the first time that we serve you, from the first time we felt your spirit, from the first time we've learned how to worship you, Lord. We just want to be revived, Lord, with that kind of love. Ang pag-ibig, Panginoon, na hindi po nagmamaliw, hindi po nanghihina, hindi po, Panginoon, nanghihinawa. But we could stand in this kind of love. Ang pinakamataas na pagmamahal na ipinagkaloob niyo sa amin. Matatayuan namin ito, Panginoon, na papangahawakan na hanggang sa wakas ay hindi niyo po kami iiwan, Panginoon. And we just want to enjoy this life, Lord, with this love coming from you. Bilang inyong mga anak, Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pag-ibig na umaapaw mula pa dun sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon, Panginoon, sa aming paglilingkod. Maraming salamat po. And for our prayers, Lord, for our hidden prayers, for our quiet petitions, sa mga kailangan, Lord, ng kagalingan, patuloy, recovery, kayo po ang magkaloob sa kanila ng kagalingan nagmumula sa inyo. For those who are struggling emotionally, Lord, may you comfort them. For those who wants wisdom, Lord, may you supply, Lord, heavenly knowledge coming from you. For those, Lord, who wants to serve you, Panginoon, ilagay niyo po sa kanilang mga puso ang udyok ng banal na spirito na sila'y makapaglingkod sa inyo. Lahat kami, Panginoon, ay kabilang sa church na ito. Lahat kami ay may pasan, lahat kami ay may maiaambag, Panginoon. At ito po ang aming buhay, ang aming pananampalataya at aming paglingkod. Salamat, Ama. At sa aming pag-uwi, dalangin po namin, Panginoon, ang pag-iingat ninyo sa bawat isa. And lead us, Lord, to the community, to the people, Lord, na we wish will be ministering, Panginoon, for the whole week. Ilagay niyo po kami, Panginoon, kung nasan sila, Panginoon, para maabot po sila at matupad namin ang Great Commission na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Maraming salamat sa kabuuan ng araw na ito, sa marami pang gawain, sa mga sunod na gawain. Ibalik niyo po kami sa inyong tahanan at palagi kaming babalik, Panginoon, sa tunay naming home. Ito po ay sa presensya mo, O Diyos. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. God bless, mga kapatid. Ang ating pong mga gawain, huwag niyong kalimutan, Sabado sa mga nanay, Sunday sa mga tatay.